Church wedding? Ano? Bulalas ni Luna. Parang biglang sumakit ang ulo niya. Kakaot lang niya mula sa bangkong pinagtatrabahuhan niya kung saan isa siyang HR supervisor. She was only 24 but she was already holding a high position. No doubt na namanan niya ang galing ng daddy niya na vice president ng isa sa pinakamalaking bangko sa Pilipinas noon. Luna, it's gonna be okay. Hindi mo naman kailangan magstay ng matagal sa resort. You just have to show up on my wedding day. Kasi hindi pwede na wala akong maid of honor sa araw na yun. Maagap na sagot ni Jen. Pinisil pa nito ang isang kamay niya at saka siyang hinitian. Oo na, nakangiting tura niya rito. She had no choice. Hindi siya pwedeng tumanggi sa best friend niya na parang tunay na kapatid na ang turing niya. What happened ba kasi? Akala ko ba church wedding na ang napag-usapan niyo ni Rafi? Bakit ngayon biglaan naman yata ang change of plans niyo? Hindi niya maiwasang mag-usisa rito. Rafi was Jen's boyfriend. Sa pagkakatanda niya ay 5 taon nang mag-boyfriend ang mga to bago nag-decide na mag-settle down. It was Rafi's idea. Alam mo namang mas excited pa ang isang yun kaysa sa akin eh. And for me, okay lang naman sa akin. Kahit saan kami ikasal. Ang mahalaga magiging Mrs. Santilla na ako after 5 years of being in a relationship with Rafi. I'm so happy, best friend. She could see Jen's eyes that she really was happy. And she was happy for her best friend. I'm also happy for you, friend. Just send me the wedding invitation, okay? She said, taking a sip of her latte. I will. Ipapadala ko rin sa iyo ang sketch kung paano makakapunta sa resort ng brother ni Rafi. Tumas ang kaliwang kilay niya sa sinabi nito. Ang akala ko ba nag-iisang anak si Rafi ni Tita Rose? Well, you were so busy with work that I never got to tell you about Rafi's brother. May half-brother si Rafi na German ang tatay. His brother's name is Oliver and he inherited his father's resort in Batangas. Plus, this Oliver guy is very hot and single. Nahimigan niya ng panunokso sa boses ng kaibigan niya. May pakaramdam siya na imamatchmake siya nito sa kapatid na magiging groom nito kapag nakahanap ito ng pagkakataon. Jen had been doing that a lot lately. Madalas siya ritong ipakilala sa mga kaibigan nitong lalaking single. Kasi natatakot daw ito na tumandang dalaga siya. Paano malapit na siya mag-24? Subalit hindi pa siya nakakaranas sa magkaroon ng boyfriend. Pumapayag naman siya sa mga blind date na isineset nito. Pero yun ay para lang pagbigyan to. Ayaw naman niyang sumama ang loob ng kaibigan niya kapag tinanggan niya to. Pero kung siya lang ang masusunod, ayaw pa niyang entertain ng mga lalaki nagpapalipad hangin sa kanya. Una, masyado siyang busy sa trabaho niya. Kaya hindi niya alam kung may time pa ba siya sa pakikipagrelasyon. Pangalawa, hindi pa naghihilom ang sugat sa puso niya. Sugat na hindi naman likha ng mapait na pakikipagrelasyon, kundi ng isang malagim na trahedya sa buhay niya noong 14 na taong gulang pa lang siya. Why do I have this feeling that you're going to be up to something para makilala ko ang Oliver na yan? Nakangiting tanong niya. Hanggang maaari ayaw niyang alalahanin ang masasakit na nangyari sa nakaraan. Of course not. Alam mo ikaw masyado kang paranoid. Sumimsi muna to sa kape nito bago muling nagsalita. But anyway, makikilala mo nga siya because he's going to be your partner. Nakangiting tura nito. Should I be thrilled? Nagkibit balikat lang ito sa tanong niya. Hindi niya na to isunsisa pa dahil wala naman siyang balak na makipagmabutihan sa kapatid ng mapapangasawa nito. After almost 4 years of working for Citibank, ngayon lang magpa-file ng leave si Luna. Kaya gano'n na lang ang gulat ng mga kaopisinin niya. A week before Jen's wedding, nakalib na siya dahil gusto niyang makasama ito ng matagal habang hindi pa tutuloy ang kinakasal kay Rafi. Alam kasi niyang pagkatapos ng kasal ng mga to, mababawasan ang oras si Jen sa kanya. Ganoon daw kasi ang mga babaeng nagpapamilya. Minsan nawawala na ng social life. So she decided to take a leave of absence. Tsak na masosorpresa si Jen kapag dumating siya sa resort kung saan idaraos ang kasal nito. A week before the actual wedding. Lunes pa lang ay nakaimpake na ang lahat ng mga gamit na kakailangan niya
para sa isang linggong pananatili sa beach resort ng kapatid ni Rafi. Pagkatapos ang malagim na trahedyang kinasangkutan ng pamilya niya sa Thailand, mahigit isang dekada na nakakaraan. Ngayon na lang ulit siya mananatili ng medyo matagal sa isang resort. For the past 10 years, once a year na lang siya kung magpunta sa kahit na anong resort. Tuwing birthday na lang niya. She looked at the frame family picture na nakapatong sa bedside table niya. Kuha iyon noong bago sila umalis ang parents niya papuntang Thailand. Kung saan, binawi ng dagat ang buhay ng mami at daddy niya. Hanggang ngayon, nagdudulot pa rin ng lungkot sa kanya ang pangyayaring iyon sa buhay niya. At the age of 14, she had instantly become an orphan. Pinahid niya ang luhang hindi niya namalayang naglandas na sa mga pisngi niya. 10 taon na nakalilipas, subalit nasa puso pa rin niya ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Bago pa man sumakit ang ulo niya sa kakaisip, nagsimula na siyang gumayak. Inilagak niya sa kotse niya ang isang may kalakihang maleta at shoulder bag niya pagkatapos nagsimula na siyang bumiyahe papuntang Batangas. Doon kasi ang venue ng kasal ni Jen at Rafi. Sa loob ng mahigit 2 oras ay narating na ni Luna ang destinasyon niya. Dahil hindi naman ganong kabigat ang traffic. Agad na nakahanap siya ng maaaring pagparadaan ng kotse niya pagdating niya sa Oliver's Paradise. Sinalubong siya ng isang nakonipormeng lalaki na maluwang ang pagkakangiti. Hi ma'am, welcome to Oliver's Paradise. Iniabot niya rito ang maleta niya at saka sumunod dito papunta sa reception area. May reservation po ba kayo ma'am? Nakangiting tanong sa kanya ng babaeng receptionist. Wala miss. Magalang naman ang sagot niya. Ma'am, ang available room na lang po namin sa ngayon ay yung single deluxe po. Would that be okay with you ma'am? Anito sa kanila at sa kanyang presyo. That would be fine. Pagkatapos siyang may check-in ng receptionist, inihatid na siya ng houseboy sa silid niya. Nagpasalamat siya rito at agad na pumasok sa loob. Gusto muna niya magpahinga dahil napagod siya sa pagdadrive. Nang may lipat na niya sa cabinet ang mga damit at ilang gamit niya, nahiga na siya sa kama. Malambot ang kama at nag-aanyaya yun ng masarap na pagtulog. Samantala, mag-isa nagkakape naman sa dining hall ng resort si Oliver nang maagaw ng isang papasok na babae ang pansin niya. The woman was wearing a floral printed dress na bahagya lang umabot sa mga tuhod nito. Nakapusod ng buhok nito kaya malayang napagmamasta ng maamo nitong mukha. The lady was very pretty. Simple lang ang ayos ito. Sa katunayan wala nga itong makeup pero napakaganda pa rin ito. Magkatapos itong umorder ng pagkain, nakita niya pumesto to sa mesang malayo sa karamihan ng mga guest at malapit naman sa sulok na kinaroroonan niya. Salip na ang kape ang pagtuunan niya ng pansin, nabaling na sa bagong dating na babae ang atensyon niya. Sigurado siyang kaka-check-in lang nito ngayong araw dahil noon lang niya to nakita sa resort niya. Lagi siya naglalagay sa resort niya kaya imposible hindi niya makita ang napakagandang dalaga na nasa harap niya ngayon. Naramdaman marahil ito na may nagmamasid dito kaya napatingin to sa gawin niya. He instantly flashed her one of his sweetest smiles. Pero sa halip ng ngitian din siya nito ay bahagyang tango lang ang nakuha niya mula dito. Mukhang hindi epektibo ang pagpapakit niya sa isang to. He watched her eat in silence. Pati pagnguya ng dalaga napapansin din niya. Bahagya lang ang pagbuka ng bibig nito. At di niya masabi kung nasasarapan to sa mga specialty nila dahil blanco ang ekspresyon ng mukha nito. Then he noticed, malungkot ang mga mata nito. Hindi naman to nakasimangot pero tila malungkot ang mga mata nito. Napaisip tuloy siya kung anong dahilan ng lungkot na yon. Siguro kabe-break lang nito sa boyfriend nito at naroon to sa resort niya upang paghilumi ng puso. Habang tumatagal na pinagmamasdan niya ang babae, pakiramdam niya ay nagiging pamilyar to sa kanya. Parang nakita na niya to noon, hindi lang niya matukoy kung saan at kailan. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Bakit ba niya pinagtutuunan ng pansin ang guest nilang to? It was so unlike him. Pero na makita niyang tawagin ng babae ang isang waiter nila para marahil kunin ang bill nito, namalay na lang niya ang sariling agad na lumapit dito. Maging siya nagulat sa inakto niya.
Pero saka na lang niya napag-isipan ang bagay na iyon. Miss, you don't have to pay. It's on the house. I suppose bago ka lang dito? May free meal talaga ang mga bagong dating naming guest dito. Of course, it wasn't true. Paraan lang niya yun para magkaroon siya ng chance na makausap ang magandang dilig na to. At habang nakatitig siya sa maamo nitong mukha, bumalik na naman ang pakiramdam niyang parang nakita niya na to noon. Sa halip na kagati ng sinasabi niya ay naglabas ito ng ilang bills mula sa wallet nito. At saka walang salitang umalay sa harap niya. Hindi effective ang charm mo, sir. Narinig niya sabi ni Nicolas, waiter na nasa tabi niya. Kung tanggalin kaya kita sa trabaho? Naiinis naman na sikman niya sa trabahante niya. Hindi siya makapaniwalang magagawa siyang deadmahin ng babaeng yun. Si sir naman para binibiro lang eh. Natatawa pa rin saad ni Nicolas. Kaysa tuloy ang mainis, nagpa siya na lang siyang sundan ng guest nila. Sa kung anong dahilan hindi rin niya alam. Siguro dahil inisnab nito ang kagwapuhan niya. Mabagal na naglalakad sa dalampasigan ng guest nila, samantalang siya'y maingat na nagmamanman dito. Na makita niyang naupo to sa buhanginan, nagkubli siya sa puno ng isang mababang niyog. Kahit nakataligod sa kanya maganda ngunit supladang babae, parang nararamdaman pa rin niya ang lungkot nito. Nakikita niya yun sa bawat pagbagsak ng balikat nito. Bago pa man ito mahuli ang ginagawa niya, nagpa siya na siyang bumalik sa pension house kung saan siya tumutuloy. His guest wanted to be alone kaya kailangan niyang igalang yun. Gayunman, kung magpapakatotoo lang siya sa sarili niya, gusto niya makilala ang babae hindi lang bilang isang simpleng guest sa resort nila. He wanted to know kung anong dahilan ng lungkot na nababasa niya sa mga mata nito. Gusto rin niyang kumpirmahin kung tama ang kutob niyang hindi yun ang una nilang pagkikita. Pagdating sa pension house, agad na dumiretso siya sa minibar counter at saka nagsali ng imported na wine sa isang kopita. After so many years, ngayon na lang ulit ginambala ng isang babae ang kanyang buong sistema. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Luna. Gusto niyang mag-almusal ng maaga dahil ayaw niyang makasabay sa pagkain ng lalaking bigla na lang sumulpot sa harap niya kahapon nang akmang magbabayad na siya ng bill ng kinain niya. Wala naman siya nakitang promo ng resort na nagsasabing may free meal ang bawat bagong dating na guest. Siguro na pagtripan lang siya ng lalaking yun. Well, okay, aminado siyang medyo bastos ang naging asal niya sa lalaki. Dahil bigla na lang siyang umalis sa harap nito without even saying a word. Maari naman niyang tanggihan ng maayos ang sinabi nito. Pero aaminin niya na nawala siya sa tamang huwisyo nang makita niya ang mga mata nito. Kaya bigla siya na nagsuplada. He had the most expressive eyes she had ever seen in her entire life. Natatakot siya makita nito ang lungkot sa kanyang mga mata dahil pakiramdam niya yun mismo ang ginagawa nito. Gayunman kahit saglit lang niya nabistahan ang mukha nito ay masasabi niyang maganda tong lalaki. Sa katunayan parang familiar sa kanya ang mga mata nito. Agad lang niya ibinaksi sa isip ang ideyang nagkita na sila dati dahil baka kamukha lang nito ang isa sa mga naging crush niya noon. Aba, marunong ka na pala ulit ngayong maka-appreciate ng male species? Tudyo ng isang bahagi ng isip niya. She had stopped admiring the opposite sex ever her second year in college. Kaya hindi niya alam kung bakit kailangan ulit niyang maramdaman ng ganun ngayon. Nasa kalagitnaan na siya ng pag-aalmusal nang makita niyang pumasok sa cafeteria ang lalaking laman ng isip niya. He looked cool in his get-up. Casual t-shirt, board shorts at tsinelas lang ang suot nito. Pero ang lakas pa rin ang dating nito. The guy probably stood 6 feet tall na bumagay sa lina pangangatawan nito. Nang dumako ang tingin nito sa pwesto niya ay agad na nagyuko siya ng ulo. Bigla siyang kinabahan sa isiping baka nahuli siya nitong pinagmamasan ng kakisigan nito. Kung bakit ba naman kasi ayaw makisama ng lintik ng mga mata niya. Pwede namang ibang bagay ang tingnan ng mga yun. Pero bumabalik at bumabalik pa rin yun sa gwapong lalaki ngayon ay nararamdaman niyang papalapit na sa direksyon niya. Hi, good morning. Pwede makishare ng table? Narinig niyang tura ng baritonong boses. Swabing-swabe sa pandinig niya ang boses nito. Nagangat siya ng mukha at bumungad sa kanya ang friendly smile ng lalaki. Why?
Tanong niya sa kainilibot ng paningin sa loob ng cafeteria. Marami pa namang bakanting mesa ron kaya hindi niya lubos na maintindihan kung bakit gusto nito makishare ng table sa kanya. Bago pa man siya makapagprotesta, inilapag na nito ang tray na naglalaman ng mga pagkain nito sa mesa. Malungkot na kumain na mag-isa. Nito. Hinayaan na lang niya umuupo to sa harap niya. At para siyang maliliyo nang malanghap niya ang amoy nito. Amoy gwapo? Hindi tuloy niya napigilan ang puso niya na tumibok ng napakabilis. Hindi naman malungkot kumain na mag-isa. I've been doing that for almost 10 years now. Sabi niya sa mahinang boses pero alam niyang umabot iyon sa pandinig ng lalaki. Kung ganoon, bakit lungkot ang nababasa ko sa mga mata mo? He gently asked. I'm Oliver, by the way. Pagpapakilala nito sa sarili. Oliver Mueller? Ulit niya sa sinabi nito. Rafi's brother? Paano mo nalaman ang surname ko? I'm Luna. Luna Manit. Best friend ako ni Jen. At friend ko naman ang brother mo na si Rafi. Pagpapakilala niya sa sarili. Maluwang ang ngiting ibinigay niya dito dahil sa sinabi niya. Inilahad dito ang kamay sa kanya. Napilitan siyang tanggapin ang pakikipagkamay nito. May naramdaman siyang spark sa ilang segundong pagkakadaop ng kanilang mga palad. So it's you pala. Nice to meet you, Luna. Nice to meet you too. Hindi niya maintindihan ang sarili. Bakit gano'n na lang kabilis ang tibok ng puso niya? Dahil lang sa ngiting ibinigay sa kanya ni Oliver? Sino ba naman ang hindi? He has the sweetest smile I've ever seen. Hindi sa nagiging OA lang siya. Pero talagang maganda ang ngiti nito. At ngayong kasabay niya itong kumain, lalo niyang napatunayan na gwapo to. Sobrang gwapo actually. Para talagang nakita niya na to dati at hindi lang niya matukoy kung saan. Tapos naman ng halian si Luna subalit hindi pa rin niya nakikita sina Jen at si Rafi sa resort. Kaya nagpa siya na siyang tawagin ng kaibigan. Agad namang sinagot ni Jen ang tawag niya sa pangatlong ring. Hi, where are you? I think I should be the one asking you that question. Where are you, Luna? Pinuntahan ka namin ni Rafi sa work mo pero nag-leave ka raw. What are you up to? Nasaan ka? May imiga sa boses nitong pag-aalala. Siguro dahil iyon sa biglaan niyang pag-leave. Kagaya ng office mates niya ay siguradong nagtataka rin ng mga kaibigan niya sa biglaan niyang pag-leave. Nasa Batangas ako. I plan to surprise you pero wala ka. Napilitan na tuloy siyang sabihin dito ang totoo. Oh, how sweet! Tumitiling saad nito sa kanyang kabilang linya. You should have told me para hindi ako sumama kay Rafi dito sa Makati. May inaasikaso pa kasi kami. Nagka-problema yung gagawa sana ng souvenirs namin so we have to find someone else to do the job. Baka sa Friday po kami makarating dyan kasi susunduin na rin namin ni Rafi si Mommy Rose sa airport on the same day. Mahabang paliwanag nito. Once pa lang niya makikita ang mother ni Rafi na si Tita Rose. Okay. Bahagya siya nakaramdam ng pagkadismaya. Dahil na buong akala niya ay makakabanding niya ang best friend niya few days before her wedding. Will you be okay there? Nakilala mo na ba si Oliver? Mabuti pa siguro tawagan ko siya para masamahan ka niya habang wala pa kami dyan. Suwestyon ng kaibigan niya. Agad naman siyang tumanggi. Naku, wag na. Nakilala ko na siya kanina umaga. He's busy besides. Okay lang naman ako. I'll be fine. Magbabasa na lang muna ako siguro ng mga dala kong paperback habang wala ka pa. Wag mo nang tawagin si Oliver. I'll be fine. Pagbibigay assurance niya rito. Are you sure? Pangungulit pa rin ito. Yes, I'm sure. Okay, so I'll just see you on Friday. Okay? Have to go now at may kakausapin pa kami ni Rafi. Bye. Yun lang at nawala na to sa kabilang linya. Wala sa sariling napabuga si Luna ng hangin. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Kung ganong hindi pala niya makakasama sa resort na yun si Jen, mabuti pa siguro bumalik na lang siya sa Makati. Wala naman kasi siyang gagawin sa resort sa loob ng 4 na araw. Nasa ganun siyang pag-iisip nang biglang may sumungo sa bintana ng kwarto niya. Hi, may ginagawa ka ba? It was Oliver at nakangiti ito sa kanya. Mukhang mapupurnada pa ang plano niyang pagbalik sa Maynila. Wala naman, bakit?
Alam niyang dapat ay nagkunwari siyang may ginagawa para hindi siya maistorbo ng lalaking to. Pero sa hindi niya malamang kadahilanan, gusto rin niyang maipaistorbo dito. Hindi naman siguro masama kung pagtsatsagaan niya ang kumpanyan nito hanggang sa araw na dumating sa resort sina Jen at Rafi. Besides, curious lang din siya kung anong personality ni Oliver. Oo nga, yun nga lang ba? Tanong ng isip niya.